Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. And then I'll cut his head. Noong 2022, nagkaisa ang dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa politika ng Pilipinas, ang mga Marcos ng Hilaga at ang mga Duterte ng Timog sa ilalim ng pangakong pagkakaisa. Ang tambalan ni Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Pangulo at Sara Duterte bilang Vice Presidente ay nagdala ng mas mataas na pag-asa para sa isang bagong yugto ng politika sa bansa. Subalit, sa kabila ng pampublikong imahe ng pagkakasundo, unti-unting lumitaw ang mga tensyon na nagbabadya ng malalim na hidwaan. Agad matapos ang hinangad ni Vice Presidente Duterte na pamunuan ang Department of National Defense. Subalit imbes na ibigay sa kanya ang posisyong ito, itinalaga siya ni Pangulong Marcos bilang kalihim ng Department of Education. Para sa marami, ito ay tila insulto sa kakayahan ni Duterte, lalo pat ipinakita niya ang kanyang interes sa isang mas kritikal na posisyon sa seguridad ng bansa. Noong Hunyo 2023, nagbitiw si Duterte sa kanyang posisyon bilang kalihim ng Department of Education at co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon kay Duterte, ang kanyang pamumuno ay hindi maaaring lasunin ng politikal na toksisidad. Ito ay naganap ilang araw lamang matapos ang kontrobersyal na pagbaba ng ranggo ni Gloria Macapagal Arroyo na kilalang kaalyado ni Duterte mula sa pagiging Senior Deputy Speaker ng House of Representatives. Ayon sa mga ulat, ito ay bahagi ng hakbang upang pigilan ng umano'y balak ni Arroyo na patalsikin si House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Marcos. Isang katanungan ang bumalot sa larangan ng politika matapos ang pag-alis ni Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Bakit hindi siya hinirang bilang kalihim ng Department of National Defense? At ang mas mahalagang tanong, angkop ba siya sa posisyong ito? Sa gitna ng hidwaan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte, naging malinaw ang ambisyon ni Duterte na pamunuan ang Department of National Defense. Ito ay dahil sa kanyang matibay na paniniwala na kaya niyang patatagin ang depensa ng bansa at itaguyod ang seguridad sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at banta ng terorismo sa Mindanao. Subalit marami ang nagduda sa kanyang kwalifikasyon para sa nasabing posisyon. Bagamat may background si Sara Duterte bilang dating alkalde ng Davao City, ang pagiging kalihim ng DND ay nangangailangan ng malawak na kaalaman sa mga aspeto ng military strategy, geopolitics at national security. Ang tanong, sapat ba ang kanyang karanasan bilang lokal na opisyal upang pamunuan ng isang napakahalagang ahensya? Ang pagiging kalihim ng DND ay nangangailangan ng hindi lamang administrative skills, kundi malalim na pag-unawa sa estratehiya ng depensa at relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga naging kalihim ng DND ay may military or national defense-related background. Si Sara Duterte, bagamat mahusay sa politika, ay walang malinaw na karanasan sa larangang ito. Dagdag pa rito, ang DND ay may papel na kritikal sa usapin ng national security, lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos, may malinaw siyang layunin na palakasin ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng pagtugon sa mga agresibong hakbang ng China. Kung si Duterte ang naluklok bilang kalihim, maaaring magbago ang direksyon ng polisiya patungo sa isang mas makatsina na posisyon. 非常高兴及希望中国国家主席Xi Jinping Gaya ng naging estilo ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hindi pagbibigay ni Marcos ng posisyon kay Duterte bilang kalihim ng DND ay maituturing na isang strategic move sa politika. Una, pinili ni Marcos na italaga si Gilberto Gibo Teodoro na dating nagsilbi ring kalihim ng DND at may malawak na karanasan sa military policy. Si Teodoro ay itinuturing na mas technocrat at may balanseng pananaw lalo na sa mga isyong pandaigdigan. Ikalawa, maraming ulat na nagsasabing ang pagtanggi kay Duterte ay isang taktika upang pigilan ang mas malaking impluwensya ng pamilyang Duterte sa administrasyon ni Marcos. Sa pagluklok ng isang taga-suporta ni Marcos sa DND, masisiguran niyang hindi mapupunta ang kontrol ng military policy sa mga kamay ng kampo ni Duterte. Ang mga kontrobersya tungkol sa hindi niya pagsipot sa mga congressional hearings ay lalong nagbigay diin sa isyu ng kanyang pagiging angkop sa posisyon. Ayon sa mga ulat, iniiwasan umano niya ang mga tanong ukol sa hinihiling niyang confidential at intelligence funds na umabot sa 500 milyon para sa kanyang tanggapan bilang Vice
vice-presidente. Isa itong isyong tinutukan ng maraming mambabatas dahil sa kakulangan ng malinaw na paliwanag kung saan gagamitin ang naturang pondo. Naging malinaw na ang kakulangan ng transparency sa paggastos ni Duterte sa pondo ng gobyerno ay nagbigay daan upang masuri ang kanyang kakayahan at integridad bilang isang leader. Kung ito ang naging problema sa opisina ng vice-presidente, paano pa kaya sa mas masalimuot na ahensya gaya ng DND? Sa gitna ng lumalalang tensyon, naharap si Vice Presidente Duterte sa mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo, partikular na binatikos ang paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng DepEd. Sa mga pagdinig sa Kongreso, naging focus ang 125 milyong confidential funds ng DepEd na ipinasa sa kanyang tanggapan. Lumitaw rin ang issue ng umano'y pagiging hindi malinaw ng kanyang mga pahayag ukol sa pondo. Bilang tugon, tinanggal ng House of Representatives ang hinihiling niyang confidential funds mula sa 2024 national budget. Ang hakbang na ito ay sinundan ng Senado na nagbigay diin sa pangangailangan ng transparency at tamang paggamit ng pondo sa gobyerno. Sa harap ng mga kontrobersyang ito, umatras si Duterte sa kanyang kahilingan para sa confidential funds na binanggit ang divisiveness o pagkakawatak-watak na dulot nito. Hindi rin nakatulong ang mga akusasyon ni Duterte laban kina Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chair Zaldico. Ayon kay Duterte, ang dalawa ay nagmamanipula ng alokasyon ng pambansang budget para sa kanilang sariling interes. Tinukoy niya na ang kontrol ng dalawa sa budget ng bansa ang dahilan kung bakit siya nagbitiw sa DepEd at umiwas sa mga pagdinig sa Kongreso. Ayon kay Duterte, hawak niya na Romualdez at co ang kontrol sa pambansang budget, partikular na sa pondo para sa konstruksyon ng mga silid-aralan ng Department of Education. Ibinunyag niya na sa 2023 budget, ang orihinal na 5 bilyong inilaan para sa classroom construction ay nadagdagan ng 10 bilyon ng Kamara na ang karagdagang pondo ay kontrolado umano ni Romualdez at co. Ganito rin ang nangyari sa 2024 budget kung saan ang 19 na bilyong orihinal na alokasyon ay naging 24 na bilyon, ngunit ang karagdagang 5 bilyon ay kinuha mula sa pondo para sa pag-aayos ng mga silid-aralan na nag-iwan lamang ng 1 bilyon para sa repairs. Bagamat mabigat ang mga akusasyon ni Duterte, kinakailangan ng masusing pagsisiyasat upang mapatunayan ang mga ito. Ang proseso ng pag-aproba ng pambansang budget ay dumadaan sa iba't ibang yugto ng pagsusuri at pag-aproba sa Kongreso at ang mga pagbabago sa alokasyon ay maaaring resulta ng kolektibong desisyon ng mga mambabatas. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang konkretong ebidensya na magpapatunay sa direktang pagmamanipula ni Romualdez at co para sa kanilang pansariling interes. Gayunpaman, ang mga ganitong paratang ay nagdudulot ng pangangailangan para sa masusing investigasyon upang matiyak ang integridad at transparency sa proseso ng pagbuo ng budget ng bansa. Habang patuloy ang mga aligasyon ng korupsyon, mas lalong lumalala ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila Duterte at Marcos. Sa isang pagkakataon, hayagang binantaan ni Duterte si Pangulong Marcos na sinasabing gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulo dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw sa pamamahala. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. And then, I'll cut his head. Sa parehong pagkakataon, binuhay ni Duterte ang multo ng nakaraan sa pagbabanta kay Senador Amy Marcos. Kung hindi kayo titigil, ilalabas ko talaga ang bangkay ng tatay niyo at itatapon sa West Philippine Sea. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Ito ay malinaw na patama sa yumaong dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at tila pagsubok na sirain ang dignidad ng pamilya Marcos. Habang masinsinang nagpapalabas ng mga pahayag si Duterte, piniling maging tahimik ni Pangulong Marcos sa karamihan ng mga isyu. Subalit, hindi nangangahulugan na walang aksyon ang administrasyon. Sa ilalim ng kanyang liderato, tila hinahayaan ng gobyerno ang muling pagbubukas ng mga kaso ng karahasan na naganap noong drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Higit pa rito, sinimulan muli sa administrasyon ni Marcos
Marcos ang pakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC na siyang naglalayong imbestigahan ang mga paglabag sa karapatang pantao noong nakaraang administrasyon. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng mas malaking banta sa legacy ng pamilya Duterte. Ilang mambabatas ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa mga naging pahayag ni Duterte. Ayon kay La Union Representative Paulo Ortega, tila may something sa naging asal ng pangalawang pangulo kaya iminungkahi niyang sumailalim ito sa isang psychological evaluation. Sinabi naman ni Antipolo Representative Romeo Acop na maaaring napuno na ng galit si Duterte dahilan upang mabitawan ang mga naturang pahayag at iminungkahi rin niya ang konsultasyon sa isang psychologist o psychiatrist. Punong-puno ng galit talaga. Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, ay lumalabas po yung flaw sa kanyang character kasi natatalo ng kanyang galit. Sa kabilang banda, tinawag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na very disturbing at unbecoming ang mga pahayag ni Duterte. Ayon sa kanya, susuriin nila kung may nalabag na mga moral principles ang pangalawang pangulo at nagsasagawa sila ng pag-aaral ukol dito. And the most important point about this is probably how shockingly disturbing such statements coming from somebody who has held the position of Secretary of Education. And how can we entrust our youth to such a person who can utter such words and reflect such thoughts that are against human decency and good behavior? Bilang tugon sa mga kontrobersyal na pahayag, naghain ng impeachment complaint laban kay Duterte ang ilang civil society activists, kasama sa mga akusasyon ang paglabag sa konstitusyon, katiwalian at iba pang seryosong krimen. Ayon sa reklamo, ang mga banta ni Duterte ay nagpapakita ng kakulangan ng mental na kapasidad at pagtataksil sa tiwala ng publiko na nararapat lamang na siya ay mapatalsik sa pwesto. Ayon sa mga political analysts, ang mga pahayag ni Duterte ay maaaring magdulot ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya sa politika ng bansa. Ang ganitong aksyon ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan at magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa hanay ng mga opisyal. Bukod dito, ang mga ganitong pahayag ay maaaring magdulot ng takot at pangamba sa publiko, lalo na kung ito ay magdudulot ng kaguluhan o destabilization sa pamahalaan. Ang sigalot ay tila nagpapahiwatig ng unti-unting pagbagsak ng impluwensya ng pamilya Duterte. Ang kanilang malakas na presensya sa Davao ay nagsimula ng magdusa. Ang pagbaba ng tiwala ng publiko ay isang salik na nagpapahiwatig ng pagbagsak ng pamilya Duterte. Ayon sa mga political analysts, ang kanilang kapangyarihan ay unti-unting humihina dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga kontrobersya tulad ng issue ng confidential funds ni Sara Duterte at ang kawalan ng transparency ukol dito. Dagdag pa rito, ang mga paratang ng katiwalian at maling pamamahala ay nagdulot ng mas malawak na pagkabahala sa publiko. Maraming tao ang nagsimulang questionin kung ang pamilya Duterte ba ay tunay na may kakayahang pamunuan ng bansa nang walang halong pansariling interes. Ang pahayag ni Sara Duterte na nais niyang pugutan ng ulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay higit pa sa isang rhetorical na banat. Ito ay sumasalamin sa malalim na hidwaan, hindi lamang sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa politika, kundi pati na rin sa kung paano nila isasabuhay ang kanilang tungkulin bilang mga lider ng bansa. Ang ganitong klase ng pahayag mula sa isang pangalawang pangulo ay naglalantad ng mga bitak sa pundasyon ng gobyernong kanilang ipinangakong pagkakaisa. Nagdudulot ito ng seryosong pag-aalinlangan sa kakayahan nilang pamunuan ng bansa ng may integridad at pananagutan. Sa gitna ng kontrobersya, isang tanong ang umiiral sa isipan ng mga Pilipino. Kung kaya niya magbitiw ng ganitong klaseng pahayag laban sa isang nakaupong pangulo, paano siya makakabuo ng tiwala mula sa bayan? Sa halip na magsilbing halimbawa ng diplomatikong pamumuno, ang mga ganitong hakbang ay tila nagiging balakid sa mas malaking layunin ng pagkakaisa at progreso. Ang pagbibigay diin sa personal na ambisyon at hidwaan ay hindi kailanman magdudulot ng kapakinabangan para sa bayan. Sa bandang huli, ang ganitong
klaseng politika ay nagiging paalala na ang tunay na liderato ay hindi nasusukat sa lakas ng salita, kundi sa tibay ng pananagutan, tamang diskarte at pagmamalasakit sa kapakanan ng sambayanan. Sa labanang ito ng kapangyarihan, malinaw na ang tunay na talo ay ang taong bayan. That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Para sa inyong suggestions, ilagay lamang sa comment section kung anong documentary ang nais niyong i-produce namin.